Nagsimula sa pagtitinda sa bangketa, ngunit dahil sa pagsisikap ni Aling Daisy, nagkaroon na ito ngayon ng sariling pwesto. Sa puhunang 2,000 piso, pinagsisikapan niya ngayong mapalaki ang negosyong karinderya at sari-sari store. Yung nauna kong tinda, spaghetti at pansit. Tapos, medyo ako ng kita, ginawa kong mga pagkain na. Kasabay ng pagdating ng bagong taon, mga bagong plano rin ang pinaghahandaan ngayon ni Aling Daisy para sa ikakaunlad ng kanyang negosyo. Plano nitong mas palaguin at palakihin pa ang kasalukuyang pwesto. Sana man palaki ko na mapadagdagan ko pang pwesto ko. Siyempre, pinaplano ko para lumago nga at madagdagan. Nagsakripisyo ako gabi-araw. Ako lang mag-isa. Gawa ko talagang lahat para kikita ko, matuwa na ako pag maganda yung laman ng tindahan ko. Kahit mapagod ako, nakikita ko maraming laman, tuwang-tuwa na ako. Ayon sa isang kilalang business expert, maraming mga negosyo ang papatok pa rin ngayong taong 2014. Kabilang dito ang pagkain at turismo. Ngunit hindi raw lahat ng mga pumapasok ng pagninegosyo ang nagtatagumpay. Mas marami pa umanong bilang ng mga ito ang nabibigo at nalulugi. Gayunpaman, upang magtagumpay umano sa pagninegosyo, mahalagang may malinaw na plano at target ang bawat individual bago ito sumabak sa pagninegosyo. Importanteng napag-isipan at napagplanuhan na ng mabuti ng negosyante ang uri ng negosyo na papasukin nito. Dagdag rin dito ang tamang kaalaman ukol sa uri ng produkto o serbisyo na ibibigay nito sa mga customer. Kasi hanapin mo, saan ka ba magaling? Para naman yung gagawin mong produkto ay siguro better than the others. Mas magaling kesa dun sa ginagawa ng iba. So hanapin mo parati saan ka magaling, anong strength mo, anong experience mo. Tapos, minsan, itinitingnan mo na ngayon, ano ngayon ang may opportunity ba yung galing mong yan? May need ba yan na pwedeng iserve sa market? At sa oras na makapagtayo na ng negosyo, mahalagang maging creative o malikhain ang bawat entrepreneur sa kanyang mga produkto o serbisyo. Importante ang tamang marketing o pagpipresenta ng produkto o serbisyo. Kung mag-iisip lang din tayo naman ng mininegosyo or ibebenta na produkto, sana yung medyo may kakaiba naman sa ibang nandyan sa market. Kasi ito ang bottom line ng lahat. Tatanungin tayo at kailangan sagutin ng negosyante, bakit sa iyo bibili? Sa kabila ng lahat, paalala ni Lopez, importante pa rin sa pagtagumpay ng negosyo ang tamang financial management. Mahalaga umano na ang bawat entrepreneur ay magkaroon ng disiplina at kaalaman sa tamang paghawak at pagpapaikot ng pera. Always thinking of how we can save, hindi lang sa personal na buhay, kundi sa negosyo. Kasi yung savings mo, yan ang bala mo sa future. Pampaikot mo yan, bala mo pampalaki ng iyong negosyo, extra capital that will be needed. So, parang personal life, kailangan meron ka ring savings. Sa huli, ang pinakamahalaga pa ring sangkap ng tagumpay ng negosyo ay ang pagkakaroon ng sipag, tiyaga, panalangin at pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Ako po inyong kaibigan, Joe Bermejo para sa Newslight.